Sa aming pinagpipitagan ng panauhin tagapagsalita sa agham, Ginoong Felipe O. Sacramento. Sa ating panauhin tagapagsalita, Nini Rosana Golyoso. Sa Pangulo ng Samahan ng mga guro at mga magulang, Gina Regina Villanueva. Sa ating mabait, mahusay, at simpatikong punong guro, Ginoong Wilfredo Similio. Sa ating mga minamahal na mga guro, sa ating mga kamag-aral, mga kaibigan, sa ating mga masasyagang mga magulang, sa magandang umaga po sa inyo lahat. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bansa ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang Diyos ay umaasa na lahat na naniniwala sa Kanya ay may malalim na pagnanasa para matuto. Sapagkat ang kakulangan sa kaalaman, sapat ng dahilan upang ang isang bansa o ang isang tao ay mawasak. The day you stop learning is also the day you stop growing. Because every day is a learning day. Naniniwala ako na yung araw na huminto ka para matuto, ayun na rin yung araw na huminto ka para lumago. Sa buhay natin, meron tayong mga pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin ng mga pagkakamali yun ay tanda ng immaturity. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na magkamali, pumalpak, at bumagsak. Dahil ang pinakamataas na antas na edukasyon na maaaring makamit ng isang tao ay yung magawa niya ituwid ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng kanyang mga pangit na karanasan. 80% of our maturity ay nanggagaling sa mga panahon kung saan pwede tayo magkamali. At doon nagsisimula ang paggamit ng edukasyon na ating natutunan. Nagpapasalamat ako sa Diyos, sa mga guro, mga magulang, mga kamag-aral na binigay niya sa atin para ibigay sa atin ang angkop na solusyon. At yan ay ang edukasyon. Edukasyon din ang tanging solusyon para umunlad ang ating bansa. Hindi aahon sa kahirapan ang ating bansa kung halos lahat ng tao ay walang pinag-aralan o hindi nakapagtapos. Dahil ang kailangang pinuno ng mga susunod at darating pang henerasyon ay yung may sapat na edukasyon. Hindi hadlang ang kahirapan upang hindi tayo makapagtapos. Dahil marami sa atin dito ngayon ang salat sa pera, pero nandito tayo lahat ngayon, kumpleto at magtatapos. Nung unang pasok ko sa paaralang ito, naramdaman ko ang takot. Dahil bilang bata, ay naninibago ako sa aking mundo. Pero, unti-unti ito nawala at napalitan ng pagkasabik sa pag-aaral. Salamat sa mga guro na nagtiyaga at nagmalasakit para hubugin ang aking pagkatao. Sabi nila, ang ika-6 na baitang, ang pinakamahirap na baitang. Dahil ikaw ay isang graduating student na. Pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang baitang. Dahil ito na ang huling taon na makakapiling natin ang ating guro at ang aking mga kaibigan. Dito sa paaralang ito, nabuo ang aking pagtitiwala sa sarili at pagtugon sa mga responsibilidad na inaasa sa akin. Salamat sa mga guro na nagturo sa akin. Lagi kayo nandyan para sumuporta at nagmamalasakit sa akin. Kayo po ang naglabas ng mga natatagong talento ng bawat mag-aaral. Sa katunayan, ang aking karangalang natamo ay buntos lang ang pagitan sa ibang mag-aaral. Dahil ito sa estratehiyang inyong ginamit sa pagtuturo. Ma'am, maraming salamat po sa malasakit niyo sa akin. Dati may pagkakamali po ako sa silid-aralan. Nandiyan po kayo.
Sopa, bilhin. Sabi may pagkakamali po ako. Diyan po man para ituwid yun. Salamat po ma'am sa malasakit sa akin. Tatanawin ko kung ano. Utang na loob sa inyo lahat kung ano man po narating ko ngayon at mararating ko pa sa mga susunod na taon. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga guro. Dahil po sa akin natutunan mula sa inyo, nagkaroon po ako ng oportunidad na makapasok sa isang maganda at mahusay na paaralan. Lagi ko po ang pagmamalaki na ako ay galing sa isang maliit, ngunit magaling na paaralan, Arsenio Conserera. Sa inyo aking mga kaibigan, maraming salamat sa isang magandang samahan. Bagamat madalas tayo napapagalitan sa aming mga kanokohan at kaingayan, natuto naman tayo sa ating pagkakamali. Pag may problema kayo, lagi kayo nandiyan para pasayain ako. Hindi ko kayo makakalimutan at kayo ay mananatili na isang magandang alaala na minsan ay naging parte ng aking buhay. Maraming salamat sa inyo. Sa inyo mga kapwa ako magsisipag ako. Patuloy tayo mangarap ng mataas at ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral upang maabot ang pinakamimiting tagumpay. Edukasyon lamang ang tamang solusyon at yan lang din ang tamang yaman na may pamamana sa atin ng mga magulang na hindi mananakaw ng kahit sino man. Sa inyo, Amy, salamat po sa lahat ng pagod at pagpupuyat ninyo para matulungan ako sa aking proyekto. Sa bawat taman ko po sa aking buhay, nandiyan po kayo sa aking likuran para suportahan ako. Salamat sa Diyos sa pagbibigay niyo ng mga magulang na katulad niyo. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Nais ko pong iwanan sa inyo ang isang pahayag. Ang isang magaling na tao ay yung taong makakagawa ng tore na kanyang tutuntungan sa pamamagitan ng mga batong ibinato sa kanya. Muli, sa magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po tayong lahat. And to God. Ang mensahe ng tagapamahala ng